lulusot na. Hey mga kalaks, welcome to another vlog. So ngayon nandito ulit tayo sa may PAG SS Lounge here at NAIA Terminal 3, and we're just waiting for our flight going to Hong Kong. So mga kalaks, yung check-in process and the immigration, mabilis lang naman siya. Actually, nung pagdating namin sa check-in counters ng Cathay Pacific, hindi pa naka-display actually yung flight namin na opening check-in counters. And so inas namin mga kalaks dun sa tao dun or sa nagmaman nung yung mga check-in counters ng Cathay Pacific, pwede na kami mag-check-in for our 12:35 flight from Manila to Hong Kong. Sabi naman niya pwede na raw. Short story mga kalaks, for the immigration experience, ang tinanong sa akin, tatlong tanong lang yung tinanong ng IO sa akin. First, purpose of travel. Pangalawa, sino yung kasama. Tapos pangatlo, yung work na yung work ko dito sa Philippines. So yun, after nun, picture, the usual picture taking, tapos yung nag-stamp na ng passport. Then after IO, syempre yung final security check. Kung sa cousin ko naman mga kalaks, background lang niya, first time international traveler siya. May trabaho naman siya, corporate job. Ang tinanong sa kanya is yung about sa paano kami naging magpinsan, tapos kailan yung balik. Hiningan daw siya ng return ticket. Other than that, wala na namang ibang question yung immigration officer sa kanya, dahil magkasunod kami dun sa the same immigration officer yung nag-handle nung passports namin. So background din mga kalaks, nung pin-repair naming documents, just in case lang hanapin ng IO, dala namin yung syempre birth certificates namin parehas. Just to be sure, baka hanapan kami ng birth certificate. Tapos yung mga yung round trip flight, yung hotel accommodation, syempre. Tapos yung mga nabook namin activities sa Klook, lahat yun printed. Tapos, yun, just in case lang hanapin ng IO, as I said. Pero thankfully naman, fortunately, walang hinanap yung IO sa amin sa immigration immigration procedure. Yun lang mga questions na sinabi ko kanina, then tinatakan na both yung passports namin. Few tips lang kung first time traveler kayo, be sure lang na syempre yung intention is pure. Wala ka namang masamang intention, diba, na sa pag-abroad mo, gusto mo lang maglakwat siya, gano'n. Tapos yun, complete documents. Kung importante, ako lagi kong pinapa-prepare. At lagi ko rin pine-prepare every time na may trip ako. Frequent traveler na rin ako mga kalaks, pero every time na may lakwatsa ako or flight, lagi ako may dalang COE, leave certificate, tapos yung company ID lagi ko yung dala. Tapos, well, hindi na ako nagdadala ng payslips ngayon, pero before nagpe-prepare pa rin ako ng payslips. Tapos yung usual, round trip flight, hotel accommodation, tapos yung mga book na activities, just in case hanapin ng IO sa inyo yung mga ganung documents. Pero thankfully man, never pa akong natanong ng mga ganon or hinanapan ng ganon ng IO. Forget mga kalaks, if this is the first time that you visited my channel, alam nyo na, know the drill. Please hit the like button and subscribe ka na rin sa channel ko para mas marami pa tayong mga travel vlogs na magawa. And mas marami tayong mga travelers na matulungan sa pagpaplan ng kanilang mga trips in the Philippines and abroad. Kalaks yung sa immigration naman dito sa Hong Kong pagdating namin. No fuss siya, mahaba lang yung pila pero mabilis naman yung flow nung line. Siguro pumila kami around 30 to 45 minutes din kami sa immigration dahil marami mga tourists. Pero yung sa immigration process itself, wala nga tinanong may binigay lang sila na slip na kailangan mong itago. Ang tawag nila landing slip. I-flash ko dito sa screen yung itsura ng landing slip mga kalaks. So yun yung dapat mong itabi sa sa passport mo lagi. Hindi na kasi tinatatakan yung passport itself. Bibigyan ka na lang ng landing slip.
Ang Kalax, ito yung papunta, makikita mo to the city na sign dyan sa in between arrival A and B. Tapos sa harap niyan mga Kalax, yan yung octopus, yung train station, tsaka yung pwede kang bumili ng octopus card. Tapos dito yung papunta ng bus stop. Ayun mga Kalax, ang haba ng pila for A21 na bus going to Simsatsuy. Ayan. Double decker naman yung mga bus, so I hope na mag-kasya kami itong lahat ng nakapila. Mga Kalax, we made it here sa Island Inn. Mga Kalax, ito yung Island Inn, si Ate Pinay. Yan. Saan po kayo sa Pilipinas? Manila. Actually, Caloocan. Thank you. Ayan. Ilang days po kayo? Hanggang 7. Oh, tagal-tagal din. Sige po. Mga Kalax, ito yung room natin dito sa Island Inn. It's room 103. Wala nang intro-intro. CR na aga. Ito na siya mga Kalax. CR. Yan, shower. Decent naman, malinis. Kasi Pinoy ang naglilinis. Kaya alam mong malinis. Yan. May sink. Tapos ito yung throne. Shower. Tapos may pa-shampoo tsaka bath soap. Tapos bed. Tapos may side table dyan. Tapos yung mga maleta namin hindi namin alam kung paano bubungkalin. So basically yan yung room natin dito sa Island Inn. Dito sa may Carnarvon Road sa Chimsatsuy. Mga Kalax, nakapag-check-in na tayo sa hotel natin. So naglalakad kami dito. Nandito sa left side ko yung K11. This is, I think, Carnarvon Road, parang ganon. Tapos katapat niya yung Mirador Mansion. So punta tayo sa Mirador. Diyan tayo magpapalit ng money. Mga Kalax, dito kami nagpalit sa HK Best Exchange Company. Mataas ang exchange rate niya, lalo sa euro mga Kalax. Siya yung may mataas na exchange rate. We already have Hong Kong dollars mga Kalax. Sa kapag palit tayo sa may Mirador Mansion. Ngayon pupunta tayo dun sa may bake shop, sa may bilihan ng ng egg tart. Mga Kalax, nag-about face tayo dun sa bake shop, sa bilihan ng egg tart. Dahil may paskil na doon, naubos na yung egg tart nila for the day. So, balikan natin some other time. Hopefully, makabili tayo sa mga susunod na araw natin. At any rate, unang gabi pa lang naman natin dito sa Hong Kong. Mga Kalax, this is the 1881 Heritage. Ang ganda. Naglalakad pa rin tayo dito mga Kalax. Papunta tayo sa Harbour front. Actually, mga 7 pa lang eh. Parang yun yung building. Grabe, ang daming utaw. Mga Kalax, nandito na tayo sa Harbour front. Tayo natin yung Symphony of Lights na show. So yan, dito tayo sa may second floor na area. Dito tayo mag-intay ng show. Ang ganda ng mga buildings mga Kalakso. Well lighted. Kalax, tapos na yung Symphony of Lights. Medyo hindi lang maayos yung mga tao, mga Kalax. Pero okay naman yung show. It's around mga 10 minutes siguro. Kaya yun. Kung manonood kayo mga Kalax, huwag na kayong umupo dun sa sa mga benches. Kasi mako-cover din kayo ng mga tao. Ang kunin yung upuan mga Kalax, or kung kaya nyo tumayo ng matagal, yung mismo ng harapan. Kasi pumupunta rin dun mga Kalax yung mga tao. At wala silang pakialam doon sa mga nasa likod.
Kaya yon, better kung darating kayo na maaga sa Harbour Front at manonood kayo ng SOL, yun na yung kunin yung ano, yun na yung kunin yung pwesto. Mas okay para unobstructed yung view. Halax, papunta tayo sa place kung saan tayo magdi-dinner. Ito raw yung oldest and one of the original claypot store dito sa Hong Kong. Ito yung Hinky, if I'm not mistaken, yun yung pangalan nung restaurant. Nakalax, nakapila kami dito sa may Hinky restaurant. Ano siya, kung manggagaling kayo sa MTR, Yau Ma Tei Station, take the exit C. Tapos pagtanong nyo na lang yung Hinky na restaurant, mas ano lang siya, mga 2 minutes na lakad lang mga kalak. Sobrang lapit lang niya sa exit C ng train station. Medyo mahaba yung line. Yan yung line mga kalaks. Andun yung dulo. Pero I think mabilis naman ang turn around niya. Dahil ila yung store nila. 1, 2, 3, tas meron pa dun sa kabila. Mga kalaks, habang nakapila kayo, yung dalawa na yan, bibigyan na nila kayo ng menu para kunin na nila yung order nyo, makapamili na kayo ng order nyo para maluto na nila, para by the time nakakain na kayo, prepared na yung inyong orders. Yung price range niya 70 to 90, may 100 plus, depende sa dito lang tayo, depende sa kung anong gusto mong order. Ang in-order namin mga kalaks, itong spare ribs and Chinese sausage yung sa akin, tapos kaya yung beef and spare ribs with rice pot. Ayan na mga kalaks. Sausage and spare ribs, medyo marami naman pala. Kay Odan ay beef and spare ribs. Yan siya. Tingnan natin mga kalaks yung kanilang very minimal lang. Moment of truth. Siyempre, tutong na ilalim mga kalaks. Dapat talaga may soy sauce kasi medyo siya, matabang kung wala. Okay? 150. Thank you. Tapos na tayong kumain dun sa Hinky na restaurant. 75 yung isang meal. And okay naman siya. Masarap siya actually. Lalo nung nilagyan ng nung special sauce nila. Yun yung talagang bumuhay dun sa sa clay pot rice. So ngayon mga kalaks, punta tayo dun sa sa isang tawag nito, dessert shop. Malapit lang dito, mga 8 to 10 minutes na lakad from the restaurant kung saan tayo nag-dinner. Yung Kai Kai Dessert na restaurant. Merong night market dito, tapos may mga kainan dun sa papunta doon. Temple Street. Mga kalaks, yan yung Kai Kai Dessert. And kita mo naman yung tao mga kalaks, ang dami. Tapos nag-overflow na siya dito sa side street na kabila. So hindi ko alam kung makakakain pa tayo dyan. It's already almost 11 PM na. Ayan siya. Dito lang siya malapit sa Ningpo Street. Mga kalaks, ito yung in-order namin sa Kai Kai Dessert. Ito yung stick, black glutinous rice with coconut milk. Tapos ito yung sa akin, almond and walnut cream, ganon. Ganon, basta siya. Mga kalaks, try natin tong Kai Kai Dessert na binili namin. Nag-take out na lang kami, di ba ang daming tao? So try natin tong walnut and ano yung isa? Walnut and almond na soup. Nangangamoy uric acid Medyo lasang ginatan nga. Magkano to? 30 bale, no? Kasi may plus 1.
So, syempre, convert kami mga kalaks, 210. Sa craving po sa Hong Kong. Ito yung kay Odan, kinuha niya yung black glutinous rice. Na champurado talaga. Champurado lang! Champurado! May kasamang mais, may sago, may sugo. Oo nga, champurado nga. Oo nga, champurado nga. Hindi ko maintindihan kung nasasarapan ako o hinahuli ko yung lasa. Kasang clam chowder. So, ito na siya. Buti hindi tayo pumila. Ako parang parang hindi to overrated to sa akin. Kaya ubusin muna namin to ha. Medyo mahal eh. I will be ending today's vlog here mga kalak. So, ubusin muna namin tong Kaykay's dessert. And mag-freshen up. Then magpapahinga tayo for tomorrow's activity. If natapos mo yung vlog na to hanggang huli mga kalaks, and this is the first time that you visited my channel, please don't forget to hit the subscribe button and click mo na rin yung notification bell para ma-update ka kada may bago tayong video upload sa aking YouTube channel. Thank you!